Good morning guys and welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa online pila sa Terminal 3. Alright? Summary explanation lamang po ito base sa aking personal experience, personal opinion para magkaroon kayo ng idea o reference tungkol dito sa online pila sa Terminal 3. Pero bago po tayo magsimula, disclaimer po muna. Ang i-share ko po dito ay base lamang po sa aking personal experience, personal opinion. Kung meron po kayong mas better na paliwanag tungkol dito sa online pila sa Terminal 3 is mas mabuti pong i-share din po natin sa mga kasama natin. Alright? At kung interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka palagi sa mga videos na i-upload ko dito. Let's go! Simulan na natin. Online pila sa Terminal 3 o bagong update na ginawa ng Grab dito sa Terminal 3. Meron dyan dalawang senaryo guys. Yung unang senaryo, kapag naghatid kayo ng pasahero dito sa Terminal 3, automatic na papasukan kayo or automated na yung online queuing, yung pila na papasok sa inyong app. Makikita nyo yun sa lower part, yung pag pinasukan ka ng booking, dun mo nakiklik, di ba? Makikita nyo dun yung detalye. And then, pagka pinasukan ka na nung queuing number tawag dun papasok ka dun sa MLP or multi-level parking. Dun sa pinakadulo, pag mag-exit na tayo ng Terminal 3, di ba? Pag pa-exit tayo, left side tayo, pababa dun sa tapat ng Resorts World. So ngayon, dun sa multi-level parking, kakanan naman tayo. Dun sa ibabaw yun guys dun sa departure pag naghahatid tayo. Ngayon, kakanan tayo para makapunta tayo sa multi-level parking. Doon, meron naman dyan mga assistant, signage na makikita kayo kung saan pupunta yung mga Grab na pupunta ron sa waiting area or yung mga parking at available para dun sa mga waitlisting na mga booking. Meron doon designated parking para sa mga Grab. Alright? Doon sa designated area na yon, meron doong screen or yung parang makikita nyo doon sa screen yung kung ilang minutes. Makikita nyo rin sa app nyo kapag kinlik nyo yung details sa baba ng queuing number na pumasok sa inyo, kung ilang minutes pa ba kayo pang ilan kayo sa pila, ilang minutes kayo bago pumasok yung booking sa inyo. Alright? Then, pag nandun na kayo sa parking, designated parking ng mga Grab na waiting, makikita nyo yung sa screen, yung plate number nyo kung lalabas na doon. Pag lumabas na ron, antayin nyo dun sa waitlist. Kapag nandun na sa waitlist yung plate number nyo, ibig sabihin guys, malapit nang lumabas yung pasahero na sasakay sa inyo. Ngayon, kapag ganun na nakita nyo na, makikita nyo dun sa screen kung saang bay siya lalabas. Loading bay, yung bay 1, bay 2, bay 3, ganun. So dun kayo pupunta, mag-exit na kayo palabas dun sa bay na nakita nyo dun sa screen. Ngayon, ang senaryo to naman guys, kapag wala naman kayong pasahero, hindi kayo naghatid, gusto nyo lang kumuha ng booking dahil hindi kayo pinapasukan, pasok kayo ngayon dun sa Terminal 3. Di ba? Pagpasok nyo dun, it's either arrival yan o departure. Automatic papasukan kayo ng queuing number. Ngayon, click nyo lang yon. Pag click nyo yung details, makikita nyo ilang minutes. Pang ilang kayo sa pila. Di ba? Kaya nga online pila makikita mo na dun yung detalye pang ilan ka. Ngayon, punta ka rin ng MLP or multi-level parking. Meron naman dun mga assistant, may mga signage kung saan ka, ituturo ka naman kung saan ka pupunta. Yun nga, sinabi ko kanina, pupunta ka rin sa may screen para makita mo kung nandun na yung plate number mo. Pagdating sa waitlist, ibig sabihin malapit na lumabas yung pasahero na sasakay sa'yo pag pinasukan ka na. Ang ano lang dyan, ang magiging problema kapag sobrang dami na dun na nakapar sa loob, so wala nang available, i-hold ka naman nila yan sa labas, so puno na sa loob. Alright, eto naman,
Optional lang po yan. Optional lang. Kung kukuha tayo ng online pila, kung pipila tayo sa loob, willing tayo magantay, optional lang po yun. Yun yung ano dyan, yun yung kagandahan. Ngayon, optional lang siya, di ba? Pwede tayong mag-leave dun sa QE na nakuha natin yung pila, di ba? Dun sa baba, pag click mo yung details, click mo lang yung leave. Leave mo na yun. Ibig sabihin, ayaw mong pumila dun sa loob. Lalabas ka na ng Terminal 3. So, ganun lang po. Ganun lang yung personal opinion ko, personal experience ko dito sa online pila sa Terminal 3. So anyway, hindi mo makikita kung saan yung ihahatid mo, kung malapit lang ba or malayo. So para sa akin, ito yung pinakang cons, no? Malay ba natin kung malapit lang, 'di ba? Kung dito lang sa malapit lang sa Terminal 3 yung hahatid natin. So hindi natin makikita kaagad. Nakapila tayo doon, tapos hindi natin makikita kung saan yung ihahatid natin. So para sa akin, cons yun. Yun. Kaya mas maganda, itry nyo din. Subukan nyo. Malay nyo, mas magustuhan nyo, di ba? Kaya wala namang masama kaysa magantay ka ng matagal sa labas, paikot-ikot ka. Try nyo muna itong online pila sa Terminal 3. Kagandahan diyan, kapag naghatid ka sa sa departure, pwede ka namang umikot dun sa multi-level parking para pakapunta ka sa arrival. Hindi ka naiikot dun sa baba na matraffic. Ayun lang naman yung kagandahan nun. Pero para sa akin, experience ko kung mag-aantay ka lang din ng pasahero dun sa Terminal 3 nang matatagalan ka tapos napakarami na dun sa loob, mag-leave ka na lang kung gusto mong mabilis ka makalabas. Ganun lang. Anyway, kung meron kayong experience pa, pwede nyo i-share dito sa atin para magkaroon ng idea yung mga kasama natin at ano yung best na gagawin para mas maganda yung flow ng booking. Alright, hanggang dito na lamang po. At maraming salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload natin dito. Yun lamang po at God bless.